At unang balita ng mga iga, narito na. Okay. Ang mga unang balita sa umagang ito. Dahil sa ridge of high pressure area, Bagyong Chedeng, pabago-bago ang direksyon habang papatama sa lupa. Mga lalawigang tutubukin ni Chedeng sa Kabikulan at iba pang bahagi ng Luzon, nananatiling naka-alerto. LRT Line 1 mula Baclaran hanggang Blumentritt Station lang ang biyahe simula sa Sabado hanggang Lunes. Department of Education nilinaw na hindi sapilitan ang pagpapadala ng floor wax at basahan sa mga estudyante sa public school. Isa siya sa mga survivors. Anak ng Pinay na namatay sa pananalasa ng buhawi sa Missouri, labis ang pangungulila. At Grand Champion ng American Idol Season 10, malalaman na ngayong araw. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Bahagya pa lumakas ang Bagyong Chedeng habang patuloy na nagbabanta sa Bicol Region at Eastern Visayas. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Samar Provinces. Signal number 1 naman sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Polillo Island, Marinduque, Burias at Ticao Islands, Masbate, Northern Leyte at Biliran Island. Huling namadaan ng Bagyong Chedeng sa layong 270 kilometro, silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay ni Chedeng ang lakas ng hangin aabot sa 160 kilometro kada oras at may bugso ng hangin na aabot sa 175 kilometro bawat oras. Kumikilos po ang Bagyong Chedeng sa bilis na 15 kilometro kada oras sa direksyong Hilagang, Kanluran. Kagunay pa rin natin pagbabantay sa Bagyong Chedeng, makausap natin live si Pag-asa Senior Weather Forecaster Mario Palafox. Mario, good morning. Good morning, Igan. Okay, yung pressure sa norte binabanggit mo, yung ridge of high pressure area, hanggang ngayon ba ito yung nagpapabago-bago ng bilis at direksyon ni Bagyong Chedeng, Mario? Sa ngayon, Igan, ay medyo gumalaw po siya pasilangan. Kaya medyo gumagalaw na po itong si Chedeng na paakyat o pa-northwest po. Yung kanyang direksyon nagbago ba? Ito ay lumabas ng Igan? Yung kanyang direksyon nagbago ba? Sa ngayon, ay pa-northwest pa rin po ang kanyang tinatahak na direksyon. Okay. Kailan siya magla-landfall? Sa Friday pa rin? Opo, pag hindi po nagbago yung kanyang takbo at bilis ay sa Biyernes po ng umaga, ito ay maglalandfall po doon sa bandang Apari po. Okay. Ano bilis niya ngayon, Mario? 15 ba o 17? 15 pa rin? po, 15 kilometers So per hour. mabagal pa rin, no? Mabagal pa rin po. Pero itong bagal naman niya, kumpara doon sa kanyang lakas, so yung 195 km na bugso niya at lakas na 160, posible pang tumaas yan, Mario? Oo, Igan, inaasahan pa natin na lalo pang lalakas itong si Chedeng habang ito'y nasa karagatan. 210, super typhoon na. Opo. So may posibilidad bang maging super typhoon ang Bagyong Chedeng? Sa ngayon po, nasa 160 po siya, no? Oo. Medyo malayo pa po. Malayo at pa. 2 araw na lang po yung inaasahan natin Paglandfall. na paglandfall niya. Pag-landfall, Baka medyo hindi na po hindi na makakaya. Oy. maabot po ito. Okay, salamat sa Diyos. Okay, Metro Manila, paano maapektuhan itong Chedeng? Ang Metro Manila po ay hindi po direktang maapektuhan ni Chedeng, although inaasahan natin na ma-enhance nga po niya yung southwest monsoon Okay. at yun ang magbibigay ng mga pagulan dito sa Metro Manila. Yung mga probinsya naman dyan sa may Bicol at Eastern Visayas, ano-ano ito, Mario, na kailangan malaman nila para makapaghanda na rin? Samar pa rin, Catanduanes? Po yung sa Bicol region, sa Samar Provinces, Catanduanes, ay nasa signal number 2 pa rin po sila. Okay. Kaya makakaranas pa rin po sila ng mga pagbugso ng hangin doon sa lugar nila, malalakas na hangin. Okay, yung dala nitong tubig ulan, kamusta? Kahapon po, ang estimate po ng aming GI radar ay nasa 32 to 64 millimeters per hour po yung taglay nitong tubig. Malaki-laki yun, ano? Malaki-laki din po. Oh, wow. Okay, ngayong araw na ito, ano magiging lagay ng panahon sa Metro Manila, Mario? Dito sa Metro Manila, medyo maganda pa ngayong umaga.
Ngunit pagdating ng hapon o gabi, makakaranas po tayo ng mga pagulan. At Meron habang pa rin. umakyat po si Chedeng, ay naasahan natin na mas lalong ulanin po ang Metro Manila. Meron pa rin tayong intertropical convergence zone dito sa Metro Manila. Ang nangyayari po ay yung hangin mula sa northeast at saka sa southwest po, yung nagsasanib, kumbaga, nagsasalubong, kaya yun po nagpapaulan dito sa Metro Manila. Pero pa yung habagat. Pera pa po yung habagat. Naku, tatlo-tatlo silang nagbibigay ng saba ng panahon sa atin. Okay, Mario, maraming salamat ha. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po. Mario Palafox po, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Doppler radar sa Tagaytay at ilan pang lugar, mata ng pag-asa sa mga bagyong tatama sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng kagamitang ito, masusukat ng ahensya ang dami ng ulan na dala ng bagyo. Narito ang report ni Jiggy Manikad. Sa People's Park in the Sky, ang pinakamataas na bahagi ng Tagaytay, isineset up ng Doppler radar ng Pag-asa. Ito magiging mata ng ahensya sa mga papasok na bagyo patungong Metro Manila. Bukod sa pagsukat ng lakas at dami ng ulan mula sa layo mahigit 400 kilometers, mas maliwanag na makikita mga images dito dahil kumpara sa ibang mga radar, equipped ng 3D technology ang base na ito ng Pag-asa. Sa loob ng tower na ito, ilalagay ang mga monitors at ibang equipment. Samantala, hindi pa rin fully operational ang Doppler radar ng Pag-asa sa Tuba, Benguet. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Raimundo Ordinario, 80% pa lang ang accuracy ng radar na ito at kailangan pa ng calibration ng buong Doppler radar system. Dahil malayo pa ang Bagyo Chedeng, kakaunting ulan pa lang ang namomonitor nila sa radar. Mas makikita nila ang dami ng tubig ulan kung lalapit ang bagyo sa layong 480 km radius. Para sa unang balita, Jiggy Manikad reporting. Panakanak ang ulan dulot ng bagyong Chedeng naranasan sa Albay nitong magdamag. Kahapon naman nagpatupad na ng preemptive evacuation sa mga residente sa mabababa at baybaying lugar para makaiwas sa disgrasya. May live report si Lia Manyalak. Lia? Rhea, simula nga alas 8 kagabi ay pabugso-bugso na ang pag-uulan dito sa lalawigan ng Albay. Swerte namang hindi ganoon kalakas ang mga pag-uulan at wala rin itong kasamang malalakas na hangin. Sa forecast ng Pag-asa kahapon, buong araw na ganito ang magiging panahon dito sa Albay. Ang pinagdarasal na lang ng mga taga rito, hindi na sana lumakas pa ang pag-uulan sa buong araw na ito. Kahapon, libo-libong pamilya na ang inilikas mula sa mga mabababa at baybaying lugar dito. Dito sa Kamalig North Central School inilikas ang may 100 pamilya mula sa barangay Suwa sa bayan ng Kamalig na nakatira malapit sa Mayon Volcano. Animoy sardina silang dikit-dikit na natulog dito. Tabi-tabi ang matatanda at bata pati mga bagong panganak na sanggol. Sa dami ng evacuees, sa upuan na nga lang natulog ang ilan habang ang iba sa labas ng classroom. Ang ilan lumikas kasama ang maraming anak at ang iba kasama pa ang mga batang sanggol. Dapat nga hindi makakilos kasi siksikan. Tapos ito iniingatan kasi baka madaganan. Ang ilan sa mga bata nga dito ay inuubo na. Bukod sa malamig ang sahig ay kulang naman sa ventilasyon ang mga kwarto. Ang ilan nag-aalala rin dahil naiwan sa kanilang mga tahanan ang kanilang mga asawa at kinabubuhay. Siyempre ang hirap ngayon nga kahit gusto namin uminom, walang nainom kasi wala naman tubig. Yung asawa niyo po sabi niyo po naiwan po Nandoon. Kasi hindi naman pwedeng iwanan kasi may mga ano kami, may baboy, may baka. Siyempre hindi naman pwede. At dahil sa walang pagkain pa rito, yung mga ibang evacuees hindi na rin maiwasan na umuwi na lang. Walang paglulutuan din walang ano yung tubig na paghuhugasan. Siyempre uuwi, gawa. Sabi nga ng lokal na pamahalaan dito ay darating naman yung mga pangako nilang pagkain, inihahanda na raw nila ang mga ito at hindi naman daw nila pababayaan ang mga residenteng inilikas na kahapon. Yan muna ang latest mula dito sa Albay. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Lia Manyalak, nag-uulat live mula sa Albay. Water level sa mga dam sa bansa mahigpit ng tinututukan din ng NDRRMC. At para maiwasan ang mga pagbaha, nagtulong-tulong po ang mga residente sa Makati sa paglilinis ng creek. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Habang
Habang buhay na marahil nakatatak sa mga biktima nito ang pinsala ng bagyong Ondoy at Pepeng noong 2009. Ang bahang kumitil sa maraming buhay nagbabantang mangyari ulit ngayong paparating ang bagyong Chedeng. Ito ang ayaw ng maulit ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kaya kahit malayo-layo